Hello guys, so ngayon mga koys, ito tayo sa construction field ngayon. I-share ko sa inyo kung ano itong mga nakalatag dito sa ating slab bago buhusan. Alamin natin kung ano yung mga silbi nitong mga nilalagay sa slab natin. So samahan nyo ako mga koys para alamin natin at mabigyan kayo ng konting idea sa construction tungkol dito sa mga bagay na nilalagay sa slab bago buhusan. Hello mga koy, so ngayon ang aking isi-share sa inyo ay itong itong mga nilalagay natin sa slab bago buhusan. So isa na dito mga koys ang tinatawag na trimmer bars. So ano ba itong trimmer bars na ito? Bakit kailangan ito sa construction? So simple lang mga koys. Ang silbi ng trimmer bars ay para dyan sa mga blackouts na ilalagay natin na naka-embeds o naka-dikit sa ating forma bago natin buhusan. Katulad nitong aking pinapakita mga koys, ito ay nasa beams or biga, mayroong dumaan na tubo. So kinakailangan natin lagyan ito ng trimmer bars para masuportahan natin yung ating biga or beams na hindi ito mag-crack. Yun yung purpose ng trimmer bars. Ganon din mga koy sa slab katulad nito. So mayroon din tayong blackouts dyan dahil nga ito may mga iaabang tayo. So ma-box man yan, ma-PVC man yan o anumang klase ng blackouts na ating ilalagay dyan is kinakailangan natin ng trimmer bars na ilalagay natin dyan. Kasi ang purpose ng trimmer bars, ito yung bakal na ito, yung nakikita nyong nakaikis na kapaikot dyan sa blackout natin sa may PVC na yan. Ito ay nagsisilbing extra bar para maiwasan ang pagkakaroon ng tinatawag na crack or to prevent from breakage ng konkreto. So yun yung purpose bakit kinakailangan may lagyan natin ng trimmer bars lahat ng mga blackout na ating nilalagay dyan sa ating slab or beams na may mga blackout. So maliit lang na bakal itong trimmer bars na sinasabi natin, pero napakahalaga ito para doon sa strength at stability ng ating konkreto. So magka-crack kasi ang ating konkreto pag hindi natin nasuportahan ng trimmer bars lahat ng mga blackout na atin nilalagay dyan sa ating slab. Katulad nitong aking pinapakita sa inyo mga koys, ito ay nasa parte na ng toilet and bathroom. So marami itong mga abang para doon sa mga utilities, mga pipe fittings na ilalagay dyan pagdating ng panahon na kailangan na natin i-install lahat ng mga items na nakalagay dyan sa CR. So alam naman natin pag yung CR siyempre mayroon yan laboratory, so kinakailangan yan na may mga lagay natin dyan. So ito mga koys, ang aking sinishare sa inyo, ito ay bago buhusan yung ating slab. Ganito ang mga ginagawa natin sa ating pressure slab, suspended slab by the way. So suspended slab ang tawag ito mga koys kasi nasa higher floor ka na. So pressure slab pag nasa lupa ka pa, SOG o pressure slab pag nasa lupa.
yung binubuhusan mo. Pag umangat na yung binubuhusan mo at may formworks ka na, so ang tawag naman dyan is pressure, suspended slab. Anyway, so katulad itong ating suspended slab mga koy, so marami na tayong mga abangs na latag dyan dahil nga ito ay units na. So may mga kwarto-kwarto na, so mayroon mga electrical abang dyan, mga wirings, yung mga PVC na nakatayo dyan. Kung mapapansin nyo, may mga nakasulat dyan. So may mga lead gen yan kung saan nakakonekta siya. So para dun sa washing machine, para sa TV, lahat yan, para sa ilaw. So lahat ng ano dyan, ng mga utilities na ikakabit natin dyan sa floor na yan, so lahat yan ay inaabang bago natin buhusan. So doon po papasok yung sa purpose ni trimmer bars, lalong lalo na kung mayroon kang mga blackouts na ilalagay dyan. So yung square pipe na nakikita nyo mga koys, yan yung drop para doon sa toilet and bathroom. So kailangan natin lagyan siya ng square pipes kasi magkaiba ang kanyang elevation. Yung toilet syempre mas malalim siya kaysa dito sa unit, para yung tubig hindi siya lalabas. Yun ang purpose bakit nakadrop yung toilet and bathroom. So yan, kung mapapansin yung mga koys, so marami talaga siyang mga abang. So nandyan lahat na yung mga kinakailangan natin iabang dyan sa ating suspended slab bago natin ito buhusan. So ito yung aking ipinapakita sa inyo, na yan yung nagiging hitsura ng ating pressure slab, suspended slab anyway, bago natin ito buhusan. So maraming nilalagay na mga items na kinakailangan dyan bago magkaroon tayo ng schedule para doon sa concreting. So medyo mabusisi at matrabaho talaga, so kinakailangan talaga ng tinatawag na double checking. Kaya nga nandyan yung mga engineers para mag-check yan sa mga kinakabit, kung tama yung position, tama yung location, tama yung quantity ng mga ilalagay dyan. So yan yung purpose bakit kinakailangan natin na ma-check yung mga nilalagay dyan sa ating suspended slab bago ito buhusan. So katulad itong sinabi ko kanina, ito kasi ay nasa unit area na, kaya marami na itong kailangang iabang ng mga utilities at paano din ito papatibayin. So katulad ito, mapapansin nyo may nakasulat dyan na lab, so ibig sabihin abang yan para sa laboratory. So ito namang nakasulat dito na FD, so ibig sabihin yan para sa floor drain. Yung WC naman is water closet. Ito yung paglalagyan ng inidoro. So water closet ang yan yung paglalagyan natin ng inidoro. Yan. So marami talagang kailangan i-considera bago natin buhusan ang ating suspended slab, dahil sa mga item na yan na kailangan iabang. So mayroon tayo dito box din, so mapapansin nyo maraming nakaikis dyan din pumapasok si trimmer.